Good morning, everyone. I am Crystalline Gorgonio Magallanes, and I'll be your instructor in this morning. So, our topic is all about bread and pastry. So, today's topic, ipapakilala ko sa inyo kung ano ang mga tools and equipment sa bread and pastry. So, the first picture na ipapakita ko is measuring cup. So, ang measuring cup ay ginagamit upang matansya kung gaano kadaming tubig ba ang gagamitin mo sa pagluluto o pagbibake ng cake, cupcakes, or bread. Napaka-importante ng measuring cup dahil kapag hindi tayo gagamit ng measuring cup, there is a tendency na hindi magiging perfect ang gagawin natin o ang lulutuin nating bread. Ang susunod na picture na ipapakita ko ay measuring spoon. So, measuring spoon is kagaya rin na measuring cup. Measuring spoon ay ginagamit upang matansya kung gaano karami ang dapat na ilalagay nating asin, or food coloring, or sugar, o etc. Kasi kapag hindi tayo gumamit ng measuring spoon, there is a tendency na magiging palpak yung lulutuin natin. Kasi napaka-importante talaga ng pagtatansya sa pagluluto. That's why, kailangan talaga natin gumamit ng measuring spoon. Next picture is box grater. Ang box grater ay ginagamit sa pagkuskus ng cheese, sa pagkuskus ng mga vegetables like pipino. Napaka-importante ito lalo na sa bake and pastry. Next picture we have sieve o salaan. So, ang salaan ay ginagamit upang masala yung mga bilog-bilog na sa harina. Kasi kapag hindi natin nasala yung mga bilog-bilog na nasa harina, there is a tendency na kapag nag-bake tayo ng tinapay ay mayroong mga bilog-bilog na matitigas na nandoon sa loob ng tinapay at magiging hindi kaya o hindi magiging perfect yung tinapay na mag-bake natin. So, napaka-importante ng sieve o nasalaan, lalo na sa pag-bake. So, next picture we have baking mat. So, ang baking mat ay ginagamit para paglagyan ng flour. Lalo na kapag nasa lugar tayo na wood yung gamit natin, wood table yung gamit natin. So, kailangan, di ba, malinis yung gagawin natin tinapay. So, kailangan natin ng baking mat. Next picture, we have rolling pin. So, rolling pin is a kitchen tool materials used for flatten the flour. And we have also different kind of rolling pin. We have steel and silicone. But mostly, sa mga, lalo na sa mga mothers, mas ginagamit nila ang mga wooden rolling pins. Next, we have baking pan. So, baking pan ay ginagamit sa pagluluto ng cake. So, meron tayong 5 shapes ng baking pan. Kaya meron tayong 5 shapes ng baking pan kasi para may choices tayo kung gaano ba kalaki yung gagawin nating cake at also para maging perfect din yung shape ng ating gagawing cake. So, baking pan. Next picture, we have baking tray. So, ang baking tray ay isang steel at ginagamit ito sa pagbibake ng cupcakes and cookies. Ito ay pinaglalagyan ng mga cake and cupcakes. So, napaka-importante ng baking tray sa bread and pastry. Next picture, we have food digital scale. So, itong food digital scale ay ginagamit para matansya kung gaano karaming harina, asukal, or food coloring ba ang ilalagay natin sa gagawin nating cake or cupcake. So, napaka-importante nito sa bread and pastry kasi kapag wala ito, hindi magiging perfect yung magagawa nating cake or cupcakes. Next picture, we have spatula. So, ang spatula ay ginagamit sa pag-smooth na icing sa cake. As you can see, meron tayong 3 spatula.
Ang malaking spatula ay ginagamit para lang sa mga malalaking cake. Ang pangalawang spatula ay para sa mga katamtamang laking cake. Ang pangatlong spatula ay ginagamit para sa mga maliliit lamang ang mga cake. So, ang spatula, we have here next manual whiskey. So, ang manual whiskey ay ginagamit para sa paghalo ng mga itlog or paghalo ng mga harina at gatas. Ito yung pinaka-simple lamang na yung mano-mano, and ito yung pinaka-basic sa mga tools sa baking pastry. Next picture, we have mixing bowls. So, itong mixing bowls ay ginagamit para paglagyan ng mga ingredients na kailangan natin sa pagbe-bake ng tinapay. Next picture, we have electric stand mixer. So, ang electric stand mixer is ginagamit para mas maging madali yung paghalo natin ng mga sangkap para sa lulutuin natin o gagawin natin tinapay. Mas napapa-easy yung gawain natin ito sa electrical mixer. Next picture, we have cookie cutters. So, ang cookie cutters ay ginagamit para pang shape ng harina o yung gagawin nating cupcake. Ito yung nagbibigay ng creativity sa lulutuin natin cupcake. Ito yung cookie cutters. Next picture, we have piping bag and tips. So, ang piping bag ay pinaglalagyan ng icing. And ito namang tips is, ito yung paglalabasan ng mga icing. Ito yung nag-create ng iba't ibang shape ng icing sa cake. Next picture, we have dough scraper. So, ang dough scraper ay ginagamit pang putol o pang cut ng harina or gagawin nating tinapay. Ito din ay ginagamit para matansya kung gaano kalaki ba, gaano kaliit ang dapat nating malutong tinapay. Next picture, we have muffin tray. Ang pinagkaiba ng muffin tray at ng baking tray ay ang muffin tray ay mayroong hulmahan at ang baking tray naman ay wala. So, ang muffin tray ay ginagamit para gumawa ng cupcakes. So, kapag walang muffin tray, hindi natin mape-perfect gawin ang cupcakes. So, muffin tray is used for baking cupcakes. Next picture, we have timer. So, ang timer ginagamit para malaman natin kung anong oras ba dapat maluto yung mga cake na lulutuin natin, cupcakes and cookies. So, napaka-importante na timer, lalo na sa bread and pastry. Next picture, we have oven. So, ang oven ay ginagamit para pangluto ng mga ginawa nating tinapay. At ang oven ay original talaga itong ginagamit lalo na sa pagluluto ng tinapay. So, next picture, we have refrigerator. Ang refrigerator ay isang equipment sa bread and pastry. Napaka-importante ng refrigerator lalo na para mapanatili ang freshness ng mga ingredients na gagamitin natin para sa pag-bake. And also, pag walang refrigerator, masisira yung mga ingredients natin.